Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Ngayon, talagang season, of course, lahat naman may season yan, Pero ngayon, na-highlight talaga that there is a season. Ngayon, di ba? So, yun yun, kasi Pasko nga eh. So, kaya Christmas season ngayon. So, na-highlight natin yan, mga kapatid. So, parang lahat ng tao ay nasa ganyang season ngayon. Okay, ngayon, nagkakaisa tayo because of this. Because there is a season now. What we call Christmas season. Okay, nandyan din yung sa Christmas season panahon din yan ng mga party-party di ba? So, sa trabaho, sa family, we gather together to have a party. So when we say party, to enjoy together, yung maging masaya, magsama-sama tayo na maging masaya. So, meron ding tinatawag na season of giving, di ba? Ito rin yung panahon talaga na magbibigay. Alam nyo, ang kagandahan talaga, kaya hindi rin naman puro pabigay, may matatanggap ka rin naman talaga. Di ba? Kaya yung mga tumatanggap ng maraming pera, hindi naman para sa sarili mo lang yan. Di ba? Kaya ka binayayaan ng ganyan because season of giving. Para may maibigay ka. Amen? Ganun naman yun mga kapatid. Hindi mo talaga pwedeng sarilinin mo At makikita mo parang ubus na rin kasi nga season of giving talaga At season of gastos. Ngayon, di ba? Gastusan ngayon, mga kapatid Hindi talaga savings ngayon. Puro expenses talaga ngayon. Huwag ka na magtaka. Ganyan ang season ngayon, mga kapatid. And also, yung season of reunion. So, mga mahal natin sa buhay, ito rin yung panahon na magkikita-kita tayo for how many years hindi nagkikita o for how many months kasi may kanya-kanya na tayo mga pamilya, mga gano'n. Ayan, di ba? Kita kayo. Then, panahon din ng shopping. Mga kapatid, sino rito nakapag-shopping na? O sige, window shopping na lang. Patanaw-tanaw na lang. Yung mga ganun, di ba? Panahon din yan, kaya ang daming mga mabibili ngayon Nilalabas sila, gumagawa sila ng mga mabibili. Bakit? Season of shopping din ngayon, mga kapatid. But let us not forget this, okay? The message today is also about the season. Pero minsan neglected ito. Nakakalimutan talaga natin ito, mga kapatid. Ano po yung sinasabi ko? The season of the gospel. Okay na pala. The season of the gospel. The essence of Christianity is the gospel. It's all about the gospel. We became Christian because of the gospel. We live as a Christian because of the gospel. Let us not forget that. That is the essence in Christianity. Diyan mo makikita yung buhay ng isang Kristiyano because of the gospel. So, kaya maganda rin tayo, nasa conquest tayo ngayon, di ba? So, nagbabahagi tayo ng gospel. We share the gospel. Sharing the gospel. Pero alam nyo, noong panahon nila Apostol Pablo, sa pagbabahagi nila ng gospel, ng mabuting balita, marami ang nahihiyang ibahagi ang mabuting balita. Kahit sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang hindi nagbabahagi ng mabuting balita. Ang nakakalungkot, hindi lang mga hindi Kristiyano, kahit mga Kristiyano na, bagamat sila'y Christian na, hindi lang nila hindi nababahagi ang mabuting balita. Ang nakakalungkot, merong hiya sa pagbabahagi ng mabuting balita. Okay? Mapamatagal ng Kristiyano o bago. Talagang nandun pa rin na hindi na ibabahagi ito. At yun nga, medyo bakit nahihiya? So ang pagbabahagi ng mabuting balita, sa panahon din nila Pablo kasi hindi rin madali. Sa totoo lang. Pag magbabahagi sila ng mabuting balita, ng gospel, ng patungkol sa Panginoong Hesukristo,
lagi silang humaharap sa mga mahihirap na sitwasyon. Humaharap sila sa mga magugulong sitwasyon. May mga umuusig, may mga pumipigil, may mga tumatanggi, okay? Merong mga talagang nananadya na sila ay pigilan. Pero kahit naman sa panahon natin ngayon, sa totoo lang, hindi nagiging normal sa Christian yung mag-share ng gospel o mabuting balita o yung mag-share ka patungkol kay Jesus. Parang hindi ito nagiging normal ngayon. Pero dapat, normal sa isang Kristiyano talaga, ay nag-share ka ng gospel. Normal yon sa isang Kristiyano. Kaya dahil gano'n ang ginagawa na lang natin, ginagawa natin yan ng paraan kung paanong nagiging katanggap-tanggap sa ibang tao, yung pag-share natin. Umiiwas tayo yung tayo ay matanggihan, ma-accused o maakusahan. Iniiwasan natin yung magkaroon ng conflict. Iniiwasan natin magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kaya gumagawa at nag-iisip tayo ng paraan na kahit papaano, maibahagi natin sa paraang hindi magkakaroon ng pagtatalo-talo. Okay? So, naibabahagi natin ito minsan sa paraang gusto na lang natin. Hindi sa talagang paraan ng Diyos, kundi yung kagustuhan natin. Na minsan, hindi na natin talaga naibabahagi ang mabuting balita. Yung gospel. May mga nagiging dahilan kasi mga kapatid kung bakit hindi na ibabahagi ang mabuting balita. On the part na doon sa magbabahagi at doon sa binabahagian. Kung bakit hindi sa kanila na ibabahagi talaga. Kung bakit hindi nila natatanggap iyon sa mga nagbabahagi. Okay, may mga dahilan. Una, maling paniniwala. Wrong belief. Ang sabi ng 1 Corinthians 1:23, ang aming ipinangangaral ay si Kristo na ipinako sa krus. Sa mga Hudyo, siya ay katitusuran. Sa mga Grego, siya ay kamangmangan. Could you imagine that? It's all about Jesus Christ who died on the cross for all of us. Pero may mali silang paniniwala dito. Madalas, maranasan ni Pablo noon sa kanyang pagbabahagi ng mabuting balita, yun talagang siya ay matanggihan. At mapagkamalang nasisiraan ng bait. Ewan ko if you experience that. If you have experienced that, mga kapatid. Yung mapagtawanan, mapagbintangan at tangkaing ipakulong. Ay, nararanasan nila Pablo noon yon. Batuhin at pagtangkaang patayin. Sa pagbabahagi nila patungkol kay Kristo. Pangalawang dahilan, yung maling pananaw. Ay, ang akala ng iba, ang mabuting balita o itong pagiging patungkol kay Jesus ay isang relihiyon. Na panibagong relihiyon na naman. Pero ang totoo, ang mabuting balita po ay hindi po patungkol sa relihiyon. Amen? Sa Job 9 verse 2, pansinin natin. Ano ba sabi ng Bible? Ngunit paano magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Diyos? No. Gusto naman natin maging matuwid, papaano daw? Maging katanggap-tanggap sa Diyos. Paano natin magagawa yan? Yeah. Another verse, translation, totoo ang sinabi mo, pero paano mapapatunayan ng tao na wala siyang kasalanan sa harapan ng Diyos? Yeah. But some other people, they try to do that. Di ba? Pero sa ibang pananaw, magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Diyos kung gagawa ka ng mabuti. Kaya sasabihin lang nila, di basta gumawa ka na lang ng mabuti. Yan. Pero ano sabi ba ng aklat ng Efeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9? Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman.
wala sa panunumbalik sa Diyos, sapagkat dahil sa kasalanan tayo ay nahiwalay sa Diyos. At para tayo makabalik sa Diyos na kahit anong gawin pala natin, kahit mabuti yan, hindi pa rin ito dahilan para tanggapin tayo ng Diyos. Sapagkat ang kailangan ay pagsisisi sa kasalanan. Kaya ang totoong Kristyanismo ay hindi isang relihiyon. Why? Because when we talk about religion, religion focus on doing good things for God. Yan po ang relihiyon. Ngayon, masama ba yung gumawa ng mabuti? Hindi. Pero, hindi po pwedeng maging dahilan ito para masabi mo na lahat ng kasalanan mo ay patawarin na ng Diyos. Ayan. Gagawa na lang ako ng mabuti para patawarin mo ako. Ayan. Hindi ganun mga kapatid. Ang dahil sa kasalanan, ang tao papunta sa impyerno. Did you believe on that? Ngayon, ayaw ng Diyos yun. Paano tayo makakaligtas doon? At matiyak natin pupunta tayo ng langit. Gagawa tayo ng mabuti? Hindi. Sapagkat inihayag na ang lahat ay nagkasala. Parang tubig, malinis ito ngayon. Oh, malinis, iinumin ko. Oh, ayan. Lagyan mo ng buhangin ito, alikabok. Tapos salinan mo uli ng malinis. Iinumin mo ba ito? Hindi. Salinan mo uli ng malinis. Iinumin mo? Hindi pa rin. Bakit? Andun pa rin yung marumi. Dahil ang tao ay nagkasala, nalagyan ng alikabok. Kaya kahit anong gawin mong mabuti dyan, marumi pa rin. Hindi ka tatanggapin ng Diyos. Did you get it? Dapat maalis yun, yung marumi. At hindi mo kayang alisin yun sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kahit anong salin mo ng malinis, hindi mo malilinis yung nasa loob. Did you get it? So kaya hindi tayo pwedeng matanggap because of religion. Because religion, it talks about doing good things for God. I'm not saying doing good things is bad thing. Are you following? What about good news? What's the difference? Good news is focused on Jesus. What about Jesus? What He did on the cross. Yung ginawa mismo ng Panginoong Jesucristo sa krus para sa atin. Doon tayo ngayon magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Namatay si Kristo sa krus para bayaran yung kasalanan. Para alisin yung dumi sa loob. Magagawa niya ba yun? Yes. Sapagkat wala siyang kasalanan. See? That's the good news. Kaya mabuting balita yun. Na pwede na tayong makapanumbalik sa Diyos because of Jesus Christ died on the cross. That's why we call it good news. So, bakit hindi nila matanggap yun, mga kapatid? Bakit? Maling pananaw. At pangatlo, maling pagtingin. 1 Corinthians 1:26, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan, at maharlika. Minsan akala natin, yung sa Diyos ay para lamang sa mga may kaya, may pinag-aralan, o mga mababait lang. Yan. Pag hindi ka na mabait, yun, hindi na. So maling pagtingin sa Diyos at sa sarili, mga kapatid. Let us not forget that the gospel is for everybody. Because Jesus died for all. Si Jesus ay namatay, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hintil, sa lahat ng tao, mga kapatid. Mayaman man o mahirap, ito ay pareho lamang na nangangailangan ng kaligtasan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. At pareho lang ng dapat gawin. Ng mga kailangan gawin. At ano yun?
yung sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pang-apat, kung bakit hindi naibabahagi sa isang tao na sa kabila nung alam mong kay Jesus ito, mabuti ito, maganda ito, pero bakit hindi na ibabahagi sa kanila? Hindi nila nagagawang tanggapin ito. At kahit minsan, doon sa mga nagbabahagi. Ha? Are you following? Pang-apat, maling pag-iisip sa pagbabago. Patungkol sa pagbabago. Alam natin, when Jesus Christ becomes the Lord of your life, He makes your life different. Nagkakaroon ng pagbabago sa buhay ang sino mang tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, parang malabo ata na sumama ako sa iyong paniniwala dyan kasi because of my work. Dahil ako ay Kristo. Sabi ko, anong Kristo? Isa lang ang Kristo. Hindi, Kristo rin ako sa sabungan. Kasi yun yung tawag ng mga nagne-negotiate ng pustahan, Kristo. Di ba? So, yun daw ang trabaho niya. So, pag siya raw sumalib sa atin, matitigil yun, alam niya yun. Papaano yun? Doon niya binubuhay ang pamilya niya. So, hindi siya naniniwala na pwedeng baguhin ni Lord, hindi lang ang sarili niya, kung hindi ang buhay niya. Naintindihan niyo? Kung nagagawa niya ng paraan na buhayin ang pamilya niya, sa ganung paraan, magagawa rin ng Diyos na buhayin ang pamilya niya sa ibang paraan. So, kaya minsan gano'n ang nagiging pag-iisip ng mga tao patungkol sa pagbabago. Parang iniisip nila, ako, sama ko na, hindi na ako mababago siguro. Minsan yung mga nagbabahagi naman, ayaw magbahagi. Kasi meron din silang ganong kaisipan. Wala nang pagbabago, hindi na mababago yan. Ha? Kaya minsan, doon din naman sa iba, hindi nila matanggap-tanggap yun kasi alam nila, parang siguro hindi na magbabago ang sarili ko. Hindi na mababago kabuhayan ko o buhay ko. Yung status ng buhay ko, siguro ganito na lang kami. So kaya minsan, hindi na ibabahagi ang mabuting balita. Pero ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? Kaya nga, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ng bagay ay naging bago. See? So, ang pagbabago na kay Kristo. Kaya ang sino mang talagang na kay Kristo at si Kristo ay nasa buhay nila, tiyak may pagbabagong mangyayari dyan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Napakaganda, di po ba? Pero dahil sa mga maling pananaw, pag-iisip, unawa, kaya sa panahon ni Pablo, sabi niya, sa Romans chapter 1, verse 16, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko dapat ikahiya ito. It is God's own power for salvation to all who have faith in God, to the Jew first and also to the Greek. Para sa kanya, sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita. Kailangan ibahagi ko ito. Naintindihan ninyo? Bakit? Dahil sa mga nagiging mga maling paniniwala nila. Hindi dahil ayaw nila. Mali lang ang paniniwala nila. Dahil mali ang nagiging pananaw nila. Dahil mali ang nagiging pagtingin nila. Lalo na yung isip nila pagdating sa pagbabago. That's why I'm not ashamed. I need to share the gospel. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakikita mo ba yun? O kaya tanongin mo. Nag-share ka ba ng gospel? O, pangalawang tanong, bakit hindi? Bilang Kristiyano. Yun. Okay. So bakit sinabi ni Pablo na he is not ashamed? Bakit sinasabi niya yon na hindi siya nahihiya na ibahagi ang mabuting balita? Alam natin si Pablo kasi dating manguusig yan ng mga Kristiyano. Inuusig niya mga Kristiyano hanggang siya ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo at mula nung siya ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo, nababago ang buhay niya at mula noon hindi na siya tumigil na ibahagi ito. Hindi na siya tumigil. Because he experienced that. Kilala niya kung sino siya. Number one, uusig ng mga Kristiyano Pumapatay ng mga Kristiyano. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, naging Kristiyano rin siya. At nakita niya yung katotohanan ng pagiging Kristiyano patungkol kay Kristo.
Kaya para sa kanya, he has that boldness and power and strength to share the gospel. He is not ashamed. Mga kapatid. At kailanman ay hindi siya nahiyang ipangaral yan. Ngayon, tanongin kita, kapatid. Naranasan mo na bang magbahagi talaga ng mabuting balita? Yung ganito, yung naroon ka sa sitwasyong na pagtatawanan ka. Have you experienced that? While sharing the gospel, somebody laughing at you. Pinagtatawanan ka. At hindi lang yun yung naranasan mong hindi ka pansinin. Pero, nagpapatuloy ka pa rin. That kind of experience, mga kapatid. So, tingnan natin ito si Pablo. Why we should not ashamed of the gospel? Why? Bakit? I'm sharing this to you. Why? Because I want you to know that this season is also the season of the gospel. Yes, ginagawa natin yung mga seasons ngayon. Christmas party, Christmas giving, and everything. Because that is now the season. But as a Christian, it is a reminder for us that this is also the season of the gospel. Siguro pag narinig nyo, party tayo. Yes, party. Kainan tayo. Yes. Reunion. Maganda yan. We're so excited. But what about the season of the gospel? Are we excited? That this is now the opportunity to share the gospel. I'm not saying every December lang ang gospel, because the Word of God says in the book of Timothy, in season and out of season, you share the Word of God. Panahon man o hindi, sa lahat ng oras, magbahagi ng salita ng Diyos. But this is now the season also for the gospel to be shared. So why we should not ashamed of the gospel? Number one, because of the promise of the gospel. There is a promise. Ano ba ibig sabihin ng gospel? The good news. Ano uli ang gospel? Ano uli ang gospel? Good news. Mabuting balita sa Tagalog. Alam niyo ba kaya nagkaroon ng Christmas dahil may gospel? We have this season, the Christmas season, because of the gospel. So meaning to say, gospel is the reason of this season. Why we have this? Why we are enjoying this season? Because of the gospel. Kaya nang ibalita ito ng mga anghel sa mga pastol, magsaya kayo, maggalak kayo. Ang sabi ng anghel. Because Emmanuel, God is with us. So, gospel is the reason of this season. Kaya hindi tayo dapat nahihiyang ibahagi ang mabuting balita. Dahil ito ay patungkol sa tunay na diwa ng Pasko. Madalas, mas mabilis ibalita yung masamang balita di ba? Pero pag mabuting balita ata, halimbawa, isang sikat na aktor sa Hollywood. Kilala niyo si Sylvester Stallone? Si Rambo, si Rocky. Kilala niyo yan? Na born again po yun. Ang testimony niya ganito. Nung nakakilala raw siya sa Panginoon, hindi masyadong nabalita. Kayo alam niyo ba yun? Pero sikat yun, di ba? Pero alam niyo yung Rocky 4, Rocky 2, Rocky 3, alam niyo. Yung balitang-balitaan niyo yun. Pero ba't di niyo nabalita ang nakakilala siya sa Panginoon? Kasi hindi ibinalita. Pero nung siya ay nagumon sa droga, balitang-balita. Ganyan yan mga kapatid. Pag masamang balita, mabilis maibalita. Bakit pag mabuting balita, hindi mas ibalita? Ganyan din sa Panginoon.
Kung babalikan mo lang ang dati mong buhay, maari mo ikahiya yan. I don't know. But for me, I'm talking to myself now. Pag babalikan ko ang dati kong buhay, ikinahihiya ko yan. Marami akong dapat hindi pinaggagawa sa buhay ko. I am ashamed of that. Lalo na yung pagtingin ko sa Diyos. Di ba? Minumura ko ang Diyos. Kakahiya, no? Nagsusugal na ako, nananalangin pa ako. Nagsusugal ako nun. Pag natalo ako, mumurahin ko ang Diyos. Kakahiya. At kung ano-ano pang mga pinaggagawa ko na nakakahiya. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon at ikaw, at nabago ang buhay mo, di ba mabuting balita yon? So, kamusta yon? Naibabalita mo ba yon? The gospel is not what we have to do for God. It is what God has already done for us. That's the gospel. Yung ginawa sa atin ng Diyos. Yung mabuting balita. Yun yung mahalaga sa lahat. Hindi yung ginagawa natin para sa Kanya. Dapat ang makita natin yung ginawa ng Diyos para sa atin. He gave His only begotten Son. That's why we have this season. Because of the love of God. Because of the salvation. Because of the freedom. Because of the deliverance, healing, and victory. But hindi lang naman yun, mga kapatid. Kaya minsan, pag yun din lang naman ang tinignan natin, di ba? Parang gusto lang natin gumaling, gusto lang natin pagpalain, gusto lang natin maging malaya, pero hindi natin gusto ang Diyos. Kaya dapat, kaya marami kay Jesus, di ba? Hindi naman talaga si Jesus, kundi yung mga ginagawa ni Jesus. Dapat ang gospel ay mismong si Jesus. That's why the good news is not just of the love of God, forgiveness of God. No. The gospel is all about Jesus. Doon tayo nababago, mga kapatid. Amen? So, yung mga pagbabagong ginawa sa iyo ng Diyos, yes. But I want you to know that God Himself is the reason of this season. So, to encounter Jesus is a life-changing experience. Kaya kapag totoong na-enkwentro mo, naranasan mo si Jesus, talagang mababago at mababago ang buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya hindi dapat tayo mahiya na ibahagi si Jesus. It is a life-changing experience, mga kapatid. And number 2, why we should not ashamed of the gospel? Because of the power of the gospel. There is power, mga kapatid. In Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahiya ang magandang balitang tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. This is the power of God, mga kapatid. The power of God to salvation, to freedom, to deliverance, to healing. That's the power of God. The gospel is God's power. Ano sabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 and 9? And that our good news came to you, not in word only, but also in power. Yung ibinabalita namin sa inyo, mabuting balita, hindi lang naman ito sa salita namin. May kapangyarihan ito ng Diyos. Amen? Hallelujah. And that is the most powerful force in the universe. So why we should not ashamed of the gospel? Because of the promise. It will change your life. Amen. And you will receive power that comes from God. And number 3, because of the purpose of the gospel.
Ano bang layunin nito? Para sa lahat ito, mga kapatid. Para sa lahat ng mananampalataya. Para sa lahat ng maniniwala. Dahil may layunin ito. Walang sino man ang hindi kasama. Ang gusto ng Lord to share the gospel about the Lord Jesus Christ for all. Lahat tayo. Kaya kasama ka na naparito ngayon. Amen? Palampakan nga natin si Lord. Lalaki, babae, bata, may edad, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mahirap, mayaman, Pilipino o ibang lahi. Para sa lahat. Kaya huwag tayong namimili lang. Sapagkat ang gospel ay para sa lahat. Kaya ang church po natin, mga kapatid, hindi tayo tumitigil dyan. Sapagkat yan ang layunin din natin. Kung anong layunin ng Panginoon, kung bakit siya naparito, dapat ito rin yung magiging layunin natin sa pagparito, mga kapatid. As a Christian. Kristiyano ka ngayon sa pamilya mo. Do you know your purpose? Kristiyano ka ngayon sa workplace mo, sa trabaho mo. Do you know your purpose? Kahit saan ka magpunta, kapatid, do you know your purpose? When Jesus came, is to seek and save which was lost. Para iligtas. Panumbalikin ang tao sa Diyos. Let us not forget that. That is the purpose of this church. And that is the purpose of your life. Amen? Naniniwala ako na ang lahat ay may pag-asa dahil may mabuting balita. Because of the gospel. At ang mabuting balita ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang Pasko, may dalang mabuting balita yan. Huwag lang pagkain ang dadalhin. Kapatid, dalhin din natin ang mabuting balita. Ikaw, na tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Maipakita natin ang pagiging Kristiyano natin. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi, huwag kang magulo. Huwag kang nangaaway. Huwag kang kuripot. That is the season of the gospel. So wag lang mga regalo ang maibahagi. Yung tunay na regalo ng Diyos. Ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na Panginoon at ating tagapagligtas. Ang mairegalo natin. Yes, may kainan, may regalo, at may pera. Walang problema dyan, mga kapatid. Pero sana wag nating kalimutan yung pagliligtas ng Diyos. Yung pagpapalaya ng Diyos, mga kapatid. And even yung pagpapagaling. Huwag lang tayo makatulong sa mga pansamantalang bagay. Mas maibigay natin yung pangwalang hanggang bagay. So marami ngayon siguro tatanggap ng regalo. Magbibigay ng regalo. Pero ang isang katotohanan, marami pa rin ang hindi tumatanggap sa Panginoong Hesukristo. Dapat makita. Let's make this season the season of the gospel. Amen? Let us all stand up. Hallelujah.